Malakas ang ulan at hangin sa gabing iyon, pero hindi iyon ang gumising kay Mang Lando, tagapagbantay ng parola. Sa labas ng bintana, may kumakaluskos sa paligid ng tore, parang may nilalang na naglalakad sa bato. Hinawakan niya ang lamparang digas, lumabas at sumilip sa dilim. Sa malayo, may lumulutang na anino. Malaki, may hugis ng barko, ngunit walang tunog ng makina o sigaw ng tao. Napalunok siya ng malakas ang tibok ng puso. Hindi ito ang unang beses na nakakita siya ng ganoon, ngunit ngayon ay mas malapit ito kaysa dati, tila ba lumalapit ng dahan-dahan. Lumapit ang anino at sa bawat hakbang ni Mang Lando paatras, tila sinusundan siya ng malamig na hangin at amoy alat na pumapasok sa kanyang ilong. Biglang bumukas ang pinto ng parola nang walang sino man. Pumasok ang malamig na ulap, sumama ang anino sa loob, at ang lampara sa kanyang kamay ay unti-unting namatay. Napaatras si Mang Lando, ngunit tumigil ang kanyang mga paa sa gilid ng hagdan, parang may pumigil sa kanya. Sa isang kisap mata lumamig ang paligid at ang mga tunog ng dagat ay napalitan ng katahimikan. Nakita niya ang sarili niyang refleksyon sa basang salamin, ngunit hindi siya nag-iisa. May tumatayo sa likod niya, walang mukha, puro dilim, ngunit may mga mata na naglalagablab na tila naglalamon ng liwanag. Napaluhod siya sa takot, at bago siya tuluyang lamunin ng anino, narinig niya ang malamig na bulong na bumalot sa kanyang isipan. Ikaw na ang susunod.